Hello mga ka-reloan, kumusta kayo? So another day ay another vlog nga tungkol sa mga loan application ang tatalakayin natin ngayon. And mga ka-reloan, etong video natin ngayon ay warning ito. So kung gusto mong makaiwas sa harassment, sa multiple calls and text, sa pagtawag sa mga contact reference at kahit na hindi mo nilagay sa contact reference, sa pagpo-post sa'yo sa FB, kung gusto mong maiwasan to lahat, tapusin mo ang video na to dahil para sa'yo to. Maraming mga online lending apps ngayon, alam naman natin na hindi legal at talagang mga nananakot pa. Kundi nananakot at namamahiya tuwing naniningil, namamahiya pa. Kung may bala kang mag-loan online, panoorin mo muna yung video natin na to dahil sigurado ako malaki ang may tutulong nito sa'yo. Dahil baka ito ang makaligtas sa'yo sa stress at problema. Ayun nga mga ka-reloan, latest sa balita. Ayon sa balita at sa CICC or Cybercrime Investigation and Coordinating Center o yung CICC nga, may ilang online lending apps na umano'y illegal at gumagamit ng harassment sa kanilang paniningil. At eto nga guys, yung mga kasama sa listahan. My God, baka mamaya meron kayong loan dito. Credivilliar, R-Loan Pro, Peso.ph, Peso Kwento, ayan meron tayong review tungkol sa Peso Kwento, Quick Peso, Supreme Money, Walter Cash, Wealth Zip, Pera Mo, at marami pang iba. Pero yan yung mga nangunguna sa listahan mga ka-reloan na dapat nating iwasan. Paano nag-ooperate itong mga ito? Yung mga nabanggit natin na loan lending apps na ito. Ganito madalas yung sistema nila kung bakit kayo nahuhook sa kanila. Mag-o-offer sila ng mabilis na approval. Ayan. Kung mapapanood ninyo sa mga review natin, ang dami talagang loan application na napakabilis ng kanilang approval. Kahit na hindi kompleto yung inyong detalye, kahit na wala kayong trabaho, wala kayong payslip, ang bilis nilang mag-confirm. At karaniwan talaga, hihingi sila ng contacts, gallery, at minsan pati social media. Marami na tayong na-review na ganyan. Hinihingi talaga nila. Pati yung notification, messages, lahat-lahat na. Ayan, kapag ino natin yan sa cellphone natin, mapapasok na nila yung system natin. Pangatlo, magpapadala sila ng pera. Siyempre, yung utangin mo nga, di ba? Ipapadala nila yun sa'yo. At napakabilis. Pero kadalasan, mas mababa yung sinesend nila sa yung pera kaysa sa in-apply mo. Halimbawa, yung service fee, ayan, kalahati na nung perang inutang mo. Minsan, 3,000 yung iutangin mo, ang ipapadala sa'yo, 1,2 lang, ganyan, o kaya 1,500. At meron silang maikling repayment period. Karaniwan sa kanila 7 days. At minsan hindi pa nga 7 days, 3 days ka pa lang nakakautang, tatawagan ka na ng tatawagan. At kapag hindi ka na nakabayad sa kanila, doon na magsisimula ang harassment at kung ano-anong pamamahiya. May mga nagsasabi na tinetext nila ang buong nasa contacts mo. Ayan, kapag ka na-download mo sila at nakapag-sign in ka sa kanila, na maraming laman yung cellphone mo sa contacts, papasukin nila lahat yan at kaya nilang padalan yan lahat ng text messages. At ipapahiya ka sa social media. Di ba, nagse-selfie ka kapag ka ikaw ay nag-a-apply, nagsisend ka ng ID mo, yan ang ipopost nila, i-comment nila yan, i-comment nila sa mga friends mo, sa mga post ng friends mo. Ayan, meron na akong ilang kaibigan na na-comment din sa akin. At yung talagang nakakatakot, yung nagsesend sila ng pagbabanta, ayan, yung tatapusin yung buhay mo, ganyan. Sobrang nakaka-stress itong mga report na to, na sana hindi natin maranasan lahat. At lagi yung tatandaan, kung hindi sila rehistrado ng SEC or ng SEC, illegal silang nagpapautang. Paano mo naman malalaman kung legit ang loan application or yung loan lending app? Bago ka mag-online, check mo muna tong mga bagay na sasabihin ko sa'yo. Una, SEC register ba sila? May SEC Certificate of Authority ba? Pangalawa, meron ba silang malinaw na contact number at address? Ayan, yan yung malalaman kung legit sila. Pangatlo, transparent ba ang interest rate nila? Ayan, kung makatarungan ba yung interest rate nila? Kung 1% ba sila araw-araw o ano, ayan. Alam nyo naman yun kapag sobrang taas ng kanilang interest. Pang-apat, walang access sa contacts mo na hihingin. Yan yung apat na dapat yung tinitingnan para malaman nyo kung yung loan application ba ay legit. Kung hindi nyo makikita yung apat na yan, mga ka-reloan, red flag na agad yan. Umiwas na kayo dyan agad, lalo na kung ipangtatapal system niya naman. Kasi meron pa namang ibang loan application na legit,
na mas okay nating mauutangan kumpara sa mga naisama natin sa list dito. At kung naharas ka naman na ano pa yung mga dapat mong gawin, unang-una, huwag kang matakot. Kasi kapag natakot ka na, dyan napapasok sa'yo yung stress at kung ano-ano pa. Pangalawa, i-screenshot mo lahat ng messages sa'yo at lahat ng pamamahiya na ginagawa sa'yo. Pangatlo, i-report sa SEC Philippines or sa SEC Philippines kasi illegal nga sila, di ba? Pwede nyo rin silang kasuhan. Sa CICC at sa PNP, Anti-Cybercrime Group. Ayan, yan yung mga dapat ninyong gawin kapag kayo ay nakaka-experience na ng harassment at ng pamamahiya. Kasi mga ka-reload, meron tayong batas laban sa unfair debt collection at cyber harassment na labag sa karapatang pangtao. Mga ka-reload, ito naman yung mga safe alternatives kung talagang nangangailangan kayo at ayaw nyong maharas. Kung kailangan mo talaga ng loan, mas mainam na pumili kayo ng mga loan application na kilala at regulated gaya ng GLoan sa GCash. Ayan, legal po yan. Yung Tala, ayan, isa pang sikat at kilalang kilala. Hindi sila nang haharas. Yung Bilis, ayan, yan yung huli nating in-upload. Panoorin nyo yung ating review dyan sa Bilis. Mabilis lang ding mag-apply dyan. Yung Digido at yung One Hand. Yung 5 nabanggit natin na yan ay ilan sa mga talaga namang legal at mapagkakatiwalaan pang loan application. Mas maigi pa rin talaga mga ka-reloan na kayo ay mag-research, manood ng mga review, bago kayo mag-commit sa kung ano pa mga loan application. Para wala tayong pagsisihan sa huli. Kasi napakarami namang way para malaman natin kung legal ba siya o hindi at kung ano ba yung kalakaran dun sa pag-a-applyan natin. So, yun lang mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo itong video natin na to, please like, share, at mag-subscribe na rin kayo para mas marami pa tayong ma-warningan. Ayan, sa mga kakilala ninyo, i-share nyo na tong video natin na to. Baka mamaya kasi makapangutang din sila dyan. At nako, sobrang pagsisisi yung maramdaman ninyo sa huli. At comment down na rin mga ka-reload kung meron kayong experience sa mga lending apps. Syempre, para makatulong din tayo sa iba. Maraming mga nagbabasa dyan ng mga comments. Okay, sa simpleng pag-share nyo ng comments, nakakatulong na rin kayo nun. Ayun lang mga ka-reload, stay safe and always protect your privacy. At lagi kong sinasabi sa inyo, huwag na huwag tayong mangungutang. Kung ipangbabayad lang din natin sa utang, sa mga tapal-tapal system, iwasan na po natin yan. At nawa, makaahon po tayong lahat sa pagkakautang natin. Yun lang po and thank you so much and God bless you all. And sa unang magko-comment sa video natin ay makakatanggap ng 50 pesos sa GCash, mag-PM lamang sa aking page.